Welcome to my vlog. October 7, unang gabas sa bukid. Early morning, maaga akong gumising. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin, pero mabigat ang pakiramdam ko. Pinakain ko si tatay, hinahawakan ko ang kamay niya, tight. And I kissed him before I left. Hindi ko alam na iyon na pala ang huling bisis. Tanghali na, lunchtime, wala akong gana kumain. Parang may mali, parang may bigat sa dibdib ko. Biglang bumuhos ang ulan, sobrang lakas. Walang babala, para bang may sinasabi ang langit. Past 1 p.m. umuwi na kami, 1 hour ang lakad, pauwi pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng sister ko. And she said, dinala na si tatay sa hospital. Hindi ko naramdaman ang pagod. I rushed to the hospital pero pagdating ko doon, nasa morgue na siya. That moment broke me. I cried so hard. Sumigaw ako. Yakap-yakap ko siya. Pain that words can never explain. May naka-schedule na paggabas and the siblings were already coming. Gusto ko sanang i-delay lahat pero hindi na daw pwede. Everything was prepared already. So even though wala ako doon, kahit sobrang sakit, we continued. I trusted everything to them. I came back on November 10. Pagbalik ko sa bukid, I couldn't stop crying. The bananas, lumalabas na ang mga dahon. Some fruits were growing alive, strong. Parang may bulong si tatay na magpatuloy ka. I did drenching sa mga saging, like I was still taking care of his dream. Yung mga coconuts na nakikita nyo, tatay planted those. Malapit na silang magbunga. Yung mga may kupra na nasa kabilang bundok. Hindi man makita dahil mataas ang damo, I know they are there. Wala na si tatay, but in every plant, every harvest, every step I take in this land, he is still with me.